usap na yon ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez at tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong pumunta sa comfort room ang isa sa kanila ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Attorney, active yan si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta. Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Hindi bali na yun. Hindi sila na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng malay-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapagdetalye kayo sa mga susunod nating pagdinig. Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin. Di bali na yun, Atty. Ang importante rito, yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Sir Chairman, Opo. Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan. At unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman. So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho
I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod? Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor. Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico? Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor. Pwedeng pa, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na. Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po. Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng mali-maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos. Pesos po, Your Honor. Yung medium, Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-malitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week. Mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito? Mula po nung umupo na apro si dating congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025? Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver. Bawat delivery. Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yon? Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong para lang Mr. ma-confirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi makasama mo, ikaw mismo.
Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tubay at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Bernard Tube. Ah, Sa Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yitariu, ma'am, nakatabi po ng lake, yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes po, maleta. yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture na kasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan May ninyo sasubmit may na. sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila po, Sino ang oo. pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, Pangalan po, pangalan. Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa... Sino po rapport. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po.
General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. Your. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos? Yes, Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan?